Sa isang maliit na baryo sa baybayin ng Pilipinas, namumuhay si Andres, isang batang lalaki na nagmula sa simpleng pamilya. Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka at araw-araw nilang hinaharap ang hamon ng kahirapan. Ang kanilang bahay ay maliit at yari sa kahoy at nipa, may bubong na may kaunting tulo tuwing umuulan, ngunit puno ng pagmamahalan at pag-asa. Sa kabila ng mga hirap, hindi nawawala sa kanila ang tiwala sa bukas. Para kay Andres, ang bawat araw ay may kaunting pag-asa at kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag siyang nakikita sa langit, isang pangakong darating ang panahon na magbabago rin ang kanilang buhay. Araw-araw, gumigising si Andres bago sumikat ang araw. Habang ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa bukirin, siya naman ay lumalakad patungo sa baybayin. Dala ang kanyang lumang lambat at kahoy na bangka. Ang dagat ang kanyang kaagapay sa bawat araw. Ito ang nagbibigay sa kanya ng katahimikan, pati na rin ng responsibilidad na tulungan ang kanyang pamilya. Kahit na kadalasan ay kakaunti lamang ang nahuhuling isda, hindi niya pinapansin ang kakulangan. Ang bawat maliit na huli ay mahalaga sa kanilang hapagkainan. Isang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa silangan at ang mga alon ay humahaplos sa baybayin, naramdaman ni Andres ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga alon ay tila may sariling ritmo, kumikilos sa paraang hindi niya pa nararanasan. Habang inilalagay niya ang lambat sa tubig, napansin niya ang isang liwanag na kumikislap mula sa ilalim. Hindi ito pangkaraniwang sinag. Tila may buhay at enerhiya na bumabalot dito. Nang hilahin niya ang lambat, laking gulat niya nang makita ang isang mahiwagang isda na kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Hindi ito karaniwang isda. Ang mga kaliskis nito ay nagbabago ng kulay sa bawat galaw, kumikislap sa pulang, asul at gintong liwanag. Ang mga mata nito ay tila may kamalayan, matalino at mapanuri, na parabang nakikita ang kaluluwa ni Andres. Sa halip na itapon o gawing pagkain, naramdaman ni Andres ang kakaibang koneksyon sa isda. May isang boses na parang dumaloy sa kanyang isip. Iligtas mo ako at bibigyan kita ng isang biyaya na magpapabago ng iyong kapalaran. Walang pag-aalinlangan, iniligtas ni Andres ang isda at dahan-dahang ibinalik sa dagat. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng pag-iingat, at habang unti-unting lumalangoy ang isda pabalik sa ilalim, naramdaman niya ang kakaibang init at liwanag na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay kumatok ng mabilis, puno ng pangarap at pagnanasa. Sa sandaling iyon, alam niya na may isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyayari, isang simula ng isang kwento na hihigit pa sa kanyang imahinasyon. Habang lumalaylay ang isda sa malalim na tubig, narinig ni Andres ang isang bulong na parang hangin. Pagdating ng panahon, magbabalik ako. Hindi niya naiintindihan ang eksaktong ibig sabihin nito, ngunit isang damdamin sa loob niya ang nagsasabi na ang araw na iyon ay simula ng pagbabago. Ang simpleng mundo niya sa baybayin ay hindi na magiging pareho, at may isang landas siyang tatahakin na puno ng hiwaga at misteryo. Bumalik si Andres sa kanilang bahay, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng tanong at palaisipan. Hindi niya maipaliwanag ang nangyari sa kanyang mga magulang. Alam niyang hindi pa panahon para ibahagi ang kanyang karanasan. Ang mahiwagang isda ay tila may misyon para sa kanya, isang misyon na hiwalay sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa karaniwan niyang buhay. Habang sumasapit ang dapit hapon at nagsisimula ng bumabalot ang gabi sa kanilang baryo, nakatayo si Andres sa tabing dagat. Pinagmamasdan ang malalim na asul na tubig. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha, at sa bawat galaw ng alon, naramdaman niya ang pangako ng bagong simula. Habang nakatayo roon, muling naalala niya ang mga alaala ng nakaraang gabi, ang pakiramdam ng init sa kanyang mga kamay, nang hawakan ang isda at ang liwanag na sumasayaw sa kanyang paningin. Hindi niya maalis sa isip ang tanong, ano ba talaga ang kahulugan ng mensaheng iyon? Ano ang kapalaran na hinihintay siya? Sa kabila ng kawalang katiyakan, naramdaman niya ang matinding pangangailangan na maging handa sa kung anumang darating. Pag-uwi niya sa bahay, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan.
Ang kanyang mga magulang ay abala sa mga gawain, ngunit ramdam niya ang presensya ng misteryo sa paligid. Ang gabi ay tahimik at ang mga bituin ay kumikislap sa langit na parang nakikipag-usap sa kanya. Habang nakahiga sa kanyang higaan, hindi niya mapigilan ang pag-iisip, paano magagamit ang karanasang ito? Ano ang papel niya sa mga darating na pangyayari? Ang isip niya ay puno ng tanong, ngunit ang puso niya ay puno ng determinasyon. Sa kabila ng kahirapan sa kanyang baryo, naramdaman ni Andres ang kakaibang lakas na nagmumula sa karanasang iyon. Ang isda ay hindi lamang isang nilalang mula sa dagat, ito ay simbolo ng pag-asa, ng misteryo at ng posibilidad ng pagbabago. Ang simpleng buhay niya sa baybayin ay unti-unting nagiging daan patungo sa isang mas malawak na mundo, puno ng mga hamon, kabutihan at hiwaga na kailangan niyang tuklasin. At iyon ang simula ng isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa mga karanasang hihigit pa sa kanyang inaasahan. Ang mahiwagang isda ay nagsimula ng isang kwento na magpapalalim sa kanyang pananaw, maghuhubog sa kanyang kabutihan at magtuturo sa kanya ng kahalagahan ng tapang, determinasyon at pananampalataya sa sariling kakayahan. Sa bawat alon ng dagat, sa bawat hangin na humahaplos sa kanyang mukha, ramdam ni Andres na ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging pareho. Kinabukasan, habang banayad na humahaplos ang hangin sa baybayin, naglakad si Andres patungo sa lugar kung saan niya natagpuan ang mahiwagang isda. Ang dagat ay tila may sariling buhay. Ang bawat alon ay humahampas sa buhangin na may kakaibang ritmo, parang may sinusubukang iparating na mensahe. Ang alaala ng nakaraang gabi ay patuloy na gumigising sa kanyang isipan, at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi maikakaila ang pakiramdam na may nangyaring hindi pangkaraniwan. Habang naglalakad siya sa tabing dagat, humaplos sa kanyang pisngi ang malamig at maalinsangang hangin. Napangiti siya sa simoy, ngunit may bahid ng pangamba. Nang lingunin niya ang paligid, muling lumitaw ang mahiwagang isda sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang mga kaliskis ay kumikislap sa sinag ng araw, at sa bawat galaw nito, parang nagiiwan ito ng bakas ng liwanag sa tubig. Hindi na ito simpleng isda, tila isang nilalang mula sa alamat, may kapangyarihan at misteryo na humihingi ng pansin. Lumapit ang isda kay Andres, at isang tinig na tanging siya lamang ang nakarinig ang dumaloy sa kanyang isip. Andres, hindi ko malilimutan ang iyong kabutihang loob. Bilang pasasalamat, bibigyan kita ng isang biyaya, isang hiyas na magbabago ng iyong kapalaran. Ngunit may kondisyon. Gamitin mo ito upang magbigay ng kabutihan at hindi para sa pansariling kapakinabangan. Tanging sa kabutihang puso lamang ito magiging makapangyarihan. Ang mga salita ng isda ay nagdulot ng halo ng takot, pagkamangha at pananabik sa puso ni Andres. Ano nga ba ang biyayang ito? Ano ang kapangyarihan ng hiyas na kanyang matatanggap? Nang ipakita ng isda ang mala-amber na bato, kumikislap na parang naglalaman ng liwanag ng buong araw. Ramdam niya ang kakaibang init at enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng kawalan ng tiyak na ideya, buong puso niyang tinanggap ang hiyas. Matapos ito, ikaw ay magiging instrumento ng pagbabago sa iyong komunidad. Ngunit tandaan mo, Andres, ang tunay na halaga ng biyaya ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Ang yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kabutihang maibibigay mo sa iba. Paalala ng isda bago ito tuluyang sumubsob sa ilalim ng alon. Naglakad pa uwi si Andres, dala ang hiyas at napupuno ng palaisipan. Puno ng tanong ang kanyang isip. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng hiyas? Ano ang dapat niyang gawin upang gamitin ito ng tama? Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng biyayang ito, at sa parehong oras, ramdam rin niya ang posibilidad na makagawa ng kabutihan para sa kanyang baryo. Pagdating sa bahay, napansin niya ang kanyang mga magulang na abala sa paghahanda ng pagkain at pag-aayos ng kanilang maliit na bakuran. Hindi niya maibahagi ang kababalaghan sa kanila, hindi pa panahon, alam niya sa sarili. Ngunit sa kanyang puso,
Alam niyang may isang misyon siyang kailangan tahakin. Habang ang araw ay papalubog at ang gabi ay bumabalot sa baryo, umupo siya sa gilid ng kanilang balkonahe, hawak ang hiyas at pinagmamasdan ang malalim na asul ng dagat. Ang bawat alon ay parang bumubulong sa kanya. May darating na panahon ng pagbabago at kailangan niyang maging handa. Kinabukasan, sinimulan niyang isipin kung paano niya magagamit ang hiyas. Ang kanyang baryo, bagamat puno ng mabubuting tao, ay hindi ligtas sa mga pagsubok. May mga pamilyang naghihirap, may mga bata na walang sapat na pagkain, may mga may sakit na walang maaasahang lunas, at may mga pangarap na natatabunan ng kahirapan. Si Andres, bagamat bata pa, ay puno ng malasakit at determinasyon. Nais niyang gamitin ang biyaya upang magdala ng liwanag sa mga madilim na sulok ng kanilang buhay. Bilang unang hakbang, pinili niyang subukan ang hiyas sa pagtulong sa mga may sakit. Isang araw, isang matandang babae ang dinala sa kanilang bahay, halos walang pag-asa na gumaling. Ang mga tao sa baryo ay tumingin na parang wala nang magagawa. Ngunit si Andres ay kumapit sa hiyas at sa kanyang taimtim na panalangin, naramdaman niya ang init at liwanag na dumadaloy mula sa bato. Sa isang iglap, ang matanda ay gumaling, ang mga kulay sa kanyang mukha ay nagbalik at ang kanyang mga mata ay muling nagningning. Ang balita tungkol sa himala ay kumalat sa buong baryo. Ang mga tao ay nagulat at unti-unti, si Andres ay naging simbolo ng pag-asa. Ang mga may sakit na hindi nagamot ng doktor, ang mga pinanghihinaan ng loob sa pang-araw-araw na buhay, ay nakakita ng liwanag sa kabutihan at lakas na dala ng mahiwagang hiyas. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilan na nagsimulang magduda, magtanong, at magmasid sa bawat kilos ni Andres. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa tabi ng dagat, naramdaman niya ang kakaibang presensya. May mga matang nakamasid mula sa dilim at parang may nakatagong motibo ang ibang tao. Ang hiyas, bagamat puno ng kabutihan, ay nagiging sentro ng mga usap-usapan at si Andres ay nagsimulang mag-alala. Ang biyaya ba ay magiging daluyan ng kapahamakan o patuloy na dalhin ang kabutihan sa baryo? Sa kanyang isip, nagsimula ang malalalim na tanong. Dapat ba niyang ipagpatuloy ang paggamit ng hiyas kahit na may mga panganib na maaaring dumating? Paano niya malalaman kung tama ang kanyang ginagawa? Ang bawat desisyon ay may bigat at sa kanyang murang edad, si Andres ay natututo ng isang mahalagang leksyon. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang sa hiwaga ng hiyas, kundi sa kabutihang inilalagay niya sa puso ng kanyang mga aksyon. Habang lumilipas ang mga araw, pinaghahandaan ni Andres ang kanyang sarili. Nagsimula siyang mag-obserba sa mga pangangailangan ng baryo, kung sino ang nangangailangan ng tulong, sino ang may sakit, at sino ang mga nangangarap ng walang makakakita ng paraan. Sa bawat pagkakataon, ginagamit niya ang hiyas hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi upang dalhin ang liwanag sa buhay ng iba. Sa bawat himala, sa bawat tulong na kanyang naibibigay, mas lumalakas ang kanyang loob. Ngunit kasabay nito, lumalakas din ang usisa at pagdududa ng ibang tao. Ang kanyang kabutihan ay nagiging inspirasyon, ngunit may mga matang nagmamasid na may ibang layunin. Si Andres ay nakatayo sa gitna ng baryo, hawak ang hiyas, at alam niya na ang bawat hakbang niya ay may kahihinatnan. Ang chapter na ito ay hindi lamang kwento ng biyaya at himala. Ito ay kwento ng moral na dilema, responsibilidad, at pagkatuto. Si Andres, bagamat bata, ay natututo ng kahalagahan ng kabutihan at ng tamang paggamit ng kapangyarihan. Ang kanyang mga desisyon ay magsisilbing pundasyon para sa mga darating na hamon, at ang bawat sandali ay nagtuturo sa kanya ng kahalagahan ng tapang, pananampalataya, at malasakit sa kapwa. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang buhay ni Andres. Ang bawat araw ay puno ng bagong karanasan, at sa bawat pagkakataon, ginagamit niya ang mahiwagang hiyas na ibinigay sa kanya ng isda upang maghatid ng kabutihan. Mula sa simpleng pagtulong sa may sakit, pagbibigay ng pagkain sa mga pamilyang nagugutom,
hanggang sa pagbibigay ng pag-asa sa mga nawalan ng pananampalataya sa buhay. Unti-unti niyang naramdaman na may mas malalim at mas dakilang layunin ang kanyang buhay. Ang baryo, dati tahimik at ordinaryo, ay tila nagkaroon ng kakaibang sigla. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kabutihang dulot ni Andres. Ang mga bata ay mas masaya, ang mga may sakit ay nakakaramdam ng pag-asa, at ang mga pamilyang nagugutom ay unti-unting natutulungan. Ngunit, sa kabila ng positibong pagbabago, may mga matang palihim na nagmamasid, may mga tao na nagsimulang magduda, at sa likod ng ngiti, may mga bulong na nag-iiwan ng alingasngas at pangamba. Isang gabi, habang kumikislap ang mga bituin sa malawak na langit at ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang pisngi, nagtipon-tipon ang ilang matatandang residente sa ilalim ng isang malaking puno sa gitna ng baryo. Ang mga sanga ay sumasayaw sa simoy ng hangin, at ang mga dahon ay nagbubulong sa kanilang mga lihim. Ang usapan ay umiikot kay Andres at sa mahiwagang hiyas. Hindi natin alam kung saan ito aabot, wika ni Antonio, isang matandang mang-uukit ng kahoy at matagal nang naninirahan sa baryo. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdala ng panganib. Hindi natin alam kung saan ito magtatapos. Ang mga salita ni Antonio ay kumalat sa mga nakikinig, at unti-unti ang takot ay pumalit sa pag-asa. Kahit na ang ilan ay sumusuporta kay Andres, ang iba ay nagsimulang maghinala. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pag-aalala, at ang kanilang mga tanong ay nagdala ng alingasngas sa baryo. Si Andres, sa kabila ng kabataan, ay napansin ang pagbabago sa pananaw ng mga tao. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Habang patuloy siyang tumutulong, nagsimula siyang magtanong sa sarili, tama ba ang kanyang ginagawa? Makakaya ba niya ang papel na ipinagkatiwala sa kanya? Ang bawat himala at kabutihang dulot ng hiyas ay hindi lamang nagdala ng pag-asa, kundi nagdala rin ng mga bagong tanong at pagdududa. Isang araw, matapos siyang maghatid ng tulong sa isang matandang babae na may malubhang karamdaman, narinig niya ang pamilyar na tinig mula sa likod. Andres, may kailangan tayong pag-usapan, ang sabi ng isang matandang lalaki. Si Isidro, ang pinakamayamang tao sa baryo, ay may reputasyon hindi lamang bilang may-ari ng malaking sakahan ng niyog, kundi bilang isang tao na may lihim na plano at kadalasan ay nagtatago sa likod ng mga mabubuting gawa. Pumunta ka sa aking bahay. Mayroon akong mahalagang ipapaabot sa iyo, dugtong ni Isidro, na may tinig na may bahid ng awtoridad at kaunting pang-uudyok ng takot. Nag-aalangan si Andres, ngunit hindi niya maaaring balewalain ang alok. Pagdating niya sa bahay ni Isidro, sinalubong siya ng marangyang tanghalian at isang malawak na sala, puno ng antigong muebles at mga pintura ng nakaraang henerasyon. Nakaupo si Isidro sa isang malaking silya. Ang mga mata nito ay nagmamasid kay Andres na parang sinusuri ang bawat kilos at damdamin niya. Anong plano mo, Andres? Ano ang layunin mo sa paggamit ng hiyas na ibinigay sa iyo ng isda? Tanong ni Isidro, na tila hindi lamang simpleng usapin ang ini-initiate, kundi isang pagsubok sa isip at puso ni Andres. Nagulat si Andres. Hindi niya inasahan ang tanong na ito, at sa katotohanan, wala siyang handa na sagot. Gusto ko lang tulungan ang mga tao, sagot niya ng may kababaang loob. Gusto ko silang matulungan dahil sa mga paghihirap na dinaranas nila. Si Isidro ay tumawa ng may bigat, at ang kanyang mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw na sumisilip sa malalaking bintana. Napakamabuti ng iyong layunin, Andres. Ngunit hindi ba't naiisip mo na ang hiyas na iyon ay may mas malalim na kahulugan? Hindi ba't natatakot ka sa mga hindi nakikitang puwersa na nagsasama-sama sa paligid mo? Dahil sa tanong ni Isidro, unti-unti nang lumitaw ang pagdududa sa isipan ni Andres. Ang mga tanong na ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang mga layunin. Tila may mas malalim na lihim ang nagbabantay sa hiyas. Ano ba talaga ang layunin ng isda sa pagbibigay ng hiyas? Bakit siya ang napili?
Ano ang ibig sabihin ng bawat salita at pahiwatig na iniwan ng mahiwagang nilalang? Habang tumatagal ang pag-uusap, napansin ni Andres na may mga taong palihim na nagmamasid sa paligid. Si Isidro, bagamat kilala sa mga mabubuting gawa, ay may lihim na balak. Pinaplano niyang gamitin ang kapangyarihan ng hiyas upang mapanatili ang kanyang impluensya sa baryo at hindi niya ikakaila ang kanyang ambisyon sa likod ng mabubuting salita. Puno ng pag-aalinlangan at takot, naisip ni Andres na kailangan niyang maging maingat. Ang hiyas, na dati simbolo ng kabutihan, ay maaari ring maging dahilan ng kaguluhan kung hindi gagamitin ng tama. Sa kanyang murang edad, natutunan niya na ang tunay na kapangyarihan ay may kasamang responsibilidad at ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng mabuti o masama sa iba. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula si Andres ng masusing pagmamasid sa baryo. Pinag-aralan niya ang mga pangangailangan ng bawat pamilya, ang kalagayan ng mga may sakit at ang mga pangarap ng mga kabataan. Ang hiyas ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, nagbigay ito ng pananaw at malalim na pagkaunawa sa kabutihan, katarungan at responsibilidad. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginawa, naramdaman niya ang presensya ng mga lihim na mata, ang pag-aalangan ng iba, at ang patuloy na usisa ni Isidro. Ang baryo ay nagiging larangan ng isang masalimuot na laro, isang laro ng kapangyarihan, pananampalataya at moralidad. Ang bawat desisyon ni Andres ay may kahihinatnan at sa bawat hakbang, natututo siya na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa mga himala, kundi sa tamang paggamit ng kapangyarihan at sa pagprotekta sa mga inosenteng buhay. Sa bawat hakbang na kanyang tatahakin, naramdaman ni Andres na ang tunay na hamon ay hindi lamang sa paggamit ng hiyas, kundi sa pag-unawa kung sino ang tunay na kaibigan, sino ang may lihim na balak, at sino ang dapat pagkatiwalaan. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang para sa kabutihan ng baryo, kundi para sa kanyang sariling paglago bilang isang bata na unti-unting nagiging pinuno at tagapangalaga ng kanyang komunidad. Ang mga tanong na nagsimula sa kanyang isip ay patuloy na lumalalim. Maaari ba niyang mapanatili ang kabutihan sa harap ng kasakiman at panlilinlang? Ano ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan? At higit sa lahat, ano ang tunay na layunin ng mahiwagang isda sa pagbibigay ng hiyas sa kanya? Sa bawat hakbang, alam ni Andres na may mas malaking misteryo na naghihintay sa kanya. Isang misteryo na hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buong baryo, sa bawat puso ng tao, at sa bawat desisyon na kanyang gagawin. Ang paglalakbay ay nagsisimula lamang at sa bawat sandali, natututo siyang maging matapang, maingat at puno ng habang patuloy na umuusad ang buhay ni Andres. Hindi niya inaasahan na ang mga kabutihang nagmumula sa mahiwagang hiyas ay magdadala rin ng bagong hamon. Ang baryo, na dati tahimik at payapa, ay nagsimulang maranasan ang kakaibang balanse ng liwanag at dilim. Sa isang banda, ang mga tao ay nagagalak sa mga himalang dumarating sa kanilang buhay. Ang may sakit ay gumagaling, ang mga gutom ay natutustusan, at ang mga nawalan ng pag-asa ay muling nakakakita ng liwanag. Ngunit sa kabilang banda, may mga matang nagmamasid sa dilim at may mga bulong ng pangamba at pagdududa na kumakalat sa pagitan ng mga tao. Si Marco, matalik na kaibigan ni Andres mula pagkabata, ay isa sa mga unang nagbago ang saloobin. Sa una, tila ba siya'y masaya sa lahat ng kabutihang dulot ni Andres. Ngunit unti-unti, nagsimulang lumitaw ang kanyang pagdududa at may mga pagkakataon na ang kanyang mga mata ay nagtatago ng lihim na pag-uusisa. Ang pagkakaibigan nila na dati simple at puno ng tawa ay unti-unting nagiging masalimuot. Ang mga tanong ni Marco ay nagsimulang humampas sa puso at isipan ni Andres. Isang gabi, matapos ang pagtulong ni Andres sa isang may sakit na bata, habang siya ay naglalakad pabalik sa kanilang bahay, napansin niya ang mga anino sa daraanan niya. Ang mga sanga ng puno ay kumakaluskos sa simoy ng hangin
At sa bawat hakbang, ramdam niya ang malamig na titig ng mga matang nagmamasid mula sa dilim. Biglang lumapit si Marco at nagsabi, "Andres, kailangan nating mag-usap. May mga bagay na hindi natin dapat ipagkait sa isa't isa." Ang tono ni Marco ay iba. Hindi ito ang masayang kausap na kilala ni Andres. Ang mga mata niya ay puno ng pagdududa at sa bawat salita may bahid ng takot at pangamba. "Andres," tanong ni Marco, "hindi ba't naiisip mo na may mas malalim na layunin ang mga nangyayaring ito? Ano nga ba ang tunay na layunin ng isdang iyon? Binigyan ka nito ng isang hiyas na may kapangyarihan, ngunit ito ba'y walang kapalit?" Si Andres ay nagulat. Ang mga tanong ni Marco ay tila mga tinik sa kanyang puso at hindi niya alam kung paano sasagutin. "Hindi ko alam, Marco," sagot niya ng may halong lungkot at pangamba. "Gusto ko lang tumulong. Hindi ko naiisip na may masamang mangyayari." Ngunit hindi natigil si Marco. "Hindi ba't napansin mo, Andres, na sa bawat tulong na binibigay mo, parang may mga bagay na hindi maganda na nagsisimula ring mangyari? May mga taong nagsasabi na ang mga pagbabago ay magdadala ng mga panganib sa ating baryo. Hindi ba't nararamdaman mo na parang may mga puwersa sa paligid mo na nais gamitin ang hiyas sa mas masama at mas makapangyarihang layunin?" Habang nakikinig si Andres, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng mga salita ni Marco. Hindi lamang ito simpleng panghihikayat ng pag-iingat. Ito ay paunang senyales ng isang masalimuot na hamon. Napansin niya na hindi lahat ng tao ay natuwa sa mga himala, habang ang ilan ay nagpapasalamat. May ilan na nagsisimulang maghinala, nag-uusap ng palihim, at nagbubuo ng sariling interpretasyon sa mga nangyayari. Ang gabing iyon ay naging punto ng pag-igting sa isip ni Andres. Ang mahiwagang hiyas na sa unay simbolo ng pag-asa ay nagsimulang magtanim ng pagdududa sa kanyang kalooban. Ano ba talaga ang layunin ng isda? Bakit siya pinili? At higit sa lahat, ano ang tunay na kapangyarihan ng hiyas? At paano niya ito dapat gamitin ng tama? Upang makahanap ng kasagutan, nagpasya si Andres na kumonsulta sa isang taong may malalim na kaalaman sa mga alamat at misteryo ng baryo, si Lola Felisa. Siya ay matanda at matalino, kilala sa kanyang husay sa pagkukwento ng mga alamat, mga mahiwagang nilalang, at mga tadhana ng nakaraan. Alam mo ba, Andres, simula ni Lola Felisa, habang sila'y nakaupo sa maliit na silid sa ilalim ng kubling bahay na puno ng antigong kagamitan at mga aklat, na may mga kwento ng mga mahiwagang nilalang na nagbibigay ng biyaya ngunit may kapalit. Sinasabi sa mga lumang alamat na ang mga isdang may makukulay na kaliskis ay hindi basta-basta. Sila ay may layunin at tadhana na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng tao. Habang nakikinig si Andres, ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Ang bawat paghinga ni Lola Felisa ay tila nagdadala ng misteryo, at bawat salita ay paalala na ang kapangyarihan ay may kasamang responsibilidad. May mga taong dumaan sa ganitong uri ng pagsubok, patuloy ni Lola Felisa, ngunit hindi lahat ay nakaligtas ng buo. Ang ilan ay nagbago, at ang kanilang buhay ay hindi na katulad ng dati. Kaya't mag-ingat ka, Andres. Ang bawat biyaya ay may kapalit, at may mga puwersang hindi mo pa nakikita na maaaring magdala ng kasamaan. Ang mga salita ni Lola Felisa ay nagdulot ng bagong pananaw kay Andres. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkabahala, at ang kanyang isip ay puno ng tanong. Ang hiyas na dating simbolo ng kabutihan ay nagsimulang magbukas ng pinto sa mga lihim at panganib. Habang ang baryo ay umaasa sa kanya, ang kanyang sarili ay napapagitnaan sa pagitan ng kabutihan at posibleng kapahamakan. Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman ni Andres ang unti-unting pagbabago sa mga tao sa baryo. Ang ilan ay masaya at nagpapasalamat, ngunit may ilan ding nagtatago ng pagdududa. May mga lihim na mata na nagmamasid sa bawat kilos niya, at sa bawat hakbang, alam niyang may panganib na nagbabadya. Ang kanyang relasyon kay Marco, na dati matalik na kaibigan, ay nagiging masalimuot, puno ng pagkakaalangan at hindi pagkakaunawaan. Isang gabi, habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang pisngi at ang mga bituin ay kumikislap sa langit,
Nagpasya si Andres na gumawa ng isang mahalagang desisyon. Kailangan niyang tuklasin ang buong lihim ng hiyas at ang tunay na layunin ng isda bago pa ito magdulot ng higit pang kaguluhan. Kailangan niyang maging maingat, matapang, at matalino. Habang nakatayo siya sa tabi ng dagat, tinitingnan ang kumikislap na alon sa ilalim ng buwan. Naramdaman niya na ang kanyang paglalakbay ay higit pa sa kabutihan ng baryo. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng kanyang sarili, sa pagharap sa dilim na maaaring dumating, at sa pag-alam kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang may lihim na hangarin. Ang hiyas ay hindi lamang kapangyarihan, ito ay hamon, pagsubok at pagtuklas sa isang mundo na puno ng misteryo at panganib. Sa gabing iyon, habang ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha at ang dagat ay tahimik, nagpasya si Andres. Hindi siya susuko. Sa kabila ng takot, sa kabila ng pagdududa, handa siyang harapin ang mga lihim at puwersang nagtatago sa dilim. Ang kanyang misyon ay nagsisimula lamang at ang bawat hakbang ay magdadala sa kanya sa isang mas malalim na pagkaunawa sa kapangyarihan, kabutihan, at sariling tadhana. Mula nang magtagumpay si Andres sa paggamit ng mahiwagang hiyas upang tulungan ang mga tao sa kanyang baryo, ang buhay sa baybayin ay tila muling nabuhay. Ang mga palaisdaan ay umusbong, ang mga palayan ay namunga ng higit kaysa dati, at maging ang mga may sakit ay nakaramdam ng kaginhawaan na parang ipinagkaloob ng langit. Ang bawat himalang dulot ng kapangyarihan ng mahiwagang isda ay nagdala ng pag-asa sa mga puso ng marami. Ngunit tulad ng bawat kwento ng kabutihan, hindi lahat ay masaya. Habang ang ilan ay nagpupuri at nagpapasalamat kay Andres, may mga nagsimulang magtanim ng duda at pangamba. Isa sa kanila ay si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Sa mga mata ng iba, si Marco ay laging nasa tabi ni Andres, isang kaibigan, isang saksi, at minsan pa'y katuwang. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga ngiti ay may nag-uumapaw na damdamin, selos, takot, at ang pakiramdam na siya ay nawawala sa anino ng kanyang kaibigan. Sa bawat papuri kay Andres, lalo lamang nararamdaman ni Marco na siya'y isang aninong hindi napapansin. Habang ang mga tao ay lumalapit kay Andres para humingi ng tulong, wala nang tumitingin sa kanya. Unti-unti, nag-ugat sa kanyang puso ang pagnanais na siya man ay makaranas ng parehong paghanga at kapangyarihan. Hindi napansin ni Andres ang pagbabago sa ugali ng kanyang kaibigan. Sa kanyang paningin, si Marco ay nananatiling kapatid sa lahat ng bagay, taong pinagkakatiwalaan niya, kasama sa mga kwento ng kanilang kabataan at kasangga sa lahat ng laban. Ngunit sa bawat linggong lumilipas, nagiging malinaw kay Marco na hindi na siya kontento. Ang hiyas ay hindi dapat manatili lamang sa kamay ni Andres. Isang gabi, habang sila'y nag-uusap sa tabi ng apoy, sa gitna ng katahimikan ng baryo, nagsimula si Marco ng isang usapan na nagbigay ng kaba sa dibdib ni Andres. "Andres," sabi ni Marco, mabigat ang tinig na para bang may lihim na kinikimkim. "Hindi mo ba naiisip na ang hiyas ay hindi lamang para sa ibang tao? Hindi ba't maaari rin itong magdala ng kaligayahan para sa atin, para sa iyo, para sa akin? Hindi ka ba natatakot na baka ang iba'y umaasa na lamang sa iyo? Ginagamit ka sa iyong kabutihan?" Napatigil si Andres. Ang mga mata ni Marco ay may kakaibang ningning, tila ba may apoy ng kasakiman na dahan-dahang sumisibol. "Marco," tugon ni Andres, "hindi ko kailanman ginusto ang lahat ng ito. Ang hiyas ay hindi sa akin, kundi para sa lahat. Ang mahalaga ay ang kaligtasan at kaligayahan ng nakararami." Ngunit hindi nagustuhan ni Marco ang kanyang sagot. Sa halip, lalo lamang sumiklab ang kanyang inggit. Sa kanyang isipan, ang bawat salita ni Andres ay paalala na siya'y naiwan sa likod. Walang kapangyarihan, walang pagkilala. Dumating ang gabi ng isang malaking kasiyahan sa baryo, isang pagdiriwang ng kanilang masaganang ani. Ang liwanag ng mga sulo ay kumikislap sa hangin, at ang alon ng dagat ay tila nakikisayaw sa mga awit at tawa ng mga tao. Ngunit habang ang lahat ay nagdiriwang, si Marco ay naglalakad sa isang madilim na landas patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.
Ang kanyang puso ay malakas ang tibok at ang kanyang isip ay puno ng iisang hangarin, ang makuha ang hiyas. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng bahay. Ang hangin ay malamig at ang bawat tunog ng kanyang mga yapak ay nagbigay sa kanya ng kaba. Doon, sa ilalim ng kutson, natagpuan niya ang hinahanap. Ang hiyas ay kumikislap ng banayad na liwanag, tila ba humihinga sa katahimikan ng gabi. Nang hawakan niya ito, dumaloy ang matinding init sa kanyang mga kamay, umakyat sa kanyang mga ugat at kumalat sa buong katawan. Sa una, nadama ni Marco ang tuwa. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay nakakaadik, parang musika na matagal niyang inaasam marinig. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang liwanag ng hiyas. Ang dating banayad na kislap ay naging nakakasilaw, halos masakit sa mata. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga anino sa paligid ay tila nagsimulang gumalaw. Naramdaman niya ang isang presensya, isang madilim na puwersa na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang hiyas ay hindi lamang nagbibigay ng kapangyarihan, ito'y naglalantad ng pinakaitim na hangarin ng sino mang humahawak nito. Ang mga mata ni Marco ay nagdilim, puno ng kalituhan at pagnanasa. Ngunit sa halip na bitawan, lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkakahawak. Sa mga sumunod na araw, hindi napansin ni Andres ang pagkawala ng hiyas. Ngunit unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa baryo. Ang mga hayop ay nagsimulang magkasakit. Ang dagat na dati mapayapa ay biglang naging marahas. At ang mga tao ay nakakaranas ng kakaibang takot at kaba. Ang mga milagro na dating nagbibigay pag-asa ay tila ba naging sumpa. Isang gabi, sa gitna ng kasiyahan sa harap ng dagat, nagpakita si Marco dala ang hiyas. Ang kanyang anyo ay nagbago, ang dating ngiti ay napalitan ng mapait na tawa at ang kanyang mga mata ay tila sinusunog ng dilim. Gamit ang kapangyarihan ng hiyas, sinubukan niyang manipulahin ang mga tao, gawing alipin ang kanilang kalooban. Ang saya ng baryo ay biglang napalitan ng sigawan at takot. Ang mga alon ay lumakas at ang apoy ng mga sulo ay halos mamatay sa bugso ng hangin. Nang makita ito ni Andres, agad siyang humarap sa kanyang kaibigan. "Marco, anong ginawa mo? Bakit mo ginagamit ang hiyas para sa kasamaan?" Sigaw niya, puno ng sakit at galit. Ngunit si Marco, nabingi na sa tinig ng pagkakaibigan, ay sumagot ng malamig, "Andres, hindi mo naiintindihan. Ako ang karapat-dapat. Ako ang dapat maging makapangyarihan. At ikaw lang ang sagabal sa aking landas." Nabigla si Andres sa mga salitang iyon. Ang kanyang matalik na kaibigan, na dating kasama sa lahat ng pangarap at laban, ngayon ay kanyang pinakamalaking kaaway. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Ang hiyas, na minsan ay simbolo ng pag-asa, ay maaari ring maging dahilan ng pagkawasak. At doon, nagsimula ang pinakamabigat na laban ni Andres. Hindi lamang laban para sa kanyang baryo, kundi laban para sa kaluluwa ng kaibigang minsang itinuring niyang kapatid. Matapos ang matinding laban kay Marco at ang pagkatalo ng mga puwersang madilim na naghari sa baryo, si Andres ay nakatayo sa harap ng isang bagong pag-asa. Ang hiyas na unang nagdala ng kapangyarihan, ngunit sa huli ay naging dahilan ng matinding pag-aalinlangan, ay nagsimulang magbago. Ang hiyas, na dati ay simbolo ng yaman at kontrol, ay ngayon nagsilbing liwanag na magbibigay gabay sa pagbuo ng isang mas matibay na komunidad. Ang baryo na minsan ay punong-puno ng takot at kalungkutan ay nagsimulang muling magtulungan at magkaisa upang muling buuin ang mga nasirang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagbabago, si Andres ay nahirapan. Hindi siya sigurado kung paano magsimula muli, paano muling magsalita sa mga tao na nagsimula ng magduda sa kanya. Ang mga mata ng mga tao na dati ay puno ng pag-asa at pasasalamat ay ngayon puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi nila alam kung paano babangon mula sa lahat ng nangyari. Hindi nila alam kung paano muling maniwala sa mga himala na dati nilang inaasahan. Ang unang hakbang na ginawa ni Andres ay ang magdaos ng isang pulong sa baryo. Tinipon niya ang mga tao sa gitna ng plaza.
kung saan dati sila nagsasama-sama upang magdiwang. Mga kaibigan, wika ni Andres. Ang kanyang tinig ay malumanay ngunit puno ng pasensya. Alam kong ang mga pangyayari ay nagdulot ng takot at kalungkutan sa ating mga puso. Ngunit nais kong malaman ninyo na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa mga bagay na ating natamo o sa mga himala na ating natutunan. Ang tunay na yaman ng ating komunidad ay ang ating pagmamahal sa isa't isa at sa ating lakas upang magpatuloy. Nagpatuloy si Andres. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pag-asa. Minsan, kailangan nating dumaan sa dilim upang makita natin ang liwanag. Hindi ko alam kung paano tayo babangon, ngunit magkasama tayo sa prosesong ito. Hindi tayo nag-iisa. Ang mga tao, bagamat may takot at pangamba pa, ay nagsimulang makaramdam ng bagong sigla. Minsan, kailangan lamang ng mga tao ng gabay at ng pagkakataon upang magtiwala sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Andres ay nagbigay ng halimbawa ng tapang at malasakit. Nagsimula silang magtulungan. Isa-isa nilang inayos ang mga nasirang kabahayan at ipinagpatuloy ang mga proyekto na nakatulong sa kanilang kabuhayan. Ang lahat ng tao sa baryo ay nagkaisa at sa bawat hakbang, ang komunidad ay nagiging mas maligaya at mas matibay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Andres ay patuloy na nagdududa sa sarili. Alam niyang ang hiyas ay hindi pa ganap na naibabalik sa kanyang tunay na layunin. Kailangan pa niyang matutunan kung paano kontrolin ang kapangyarihan nito at gamitin ito upang magbigay ng mas maraming kabutihan. Kaya't nagsimula siyang maglakbay patungo sa bundok, sa lugar na pinagmulan ng hiyas, upang maghanap ng mga sagot. Sa bawat hakbang na tinatahak ni Andres patungo sa bundok, naramdaman niyang mas malakas ang tawag ng kalikasan. Ang hangin, ang mga puno, at ang mga bituin ay tila nagsasabi sa kanya na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao, ngunit may mga sagot na matatagpuan lamang sa katahimikan ng kalikasan. Sa kanyang pagdating sa tuktok ng bundok, si Andres ay nakatagpo ng isang matandang albularyo na matagal nang nagmamasid sa mga kaganapan sa baryo. Andres, sabi ng matanda, alam ko na matagal mo nang hinahanap ang sagot na ito. Ang hiyas ay hindi isang simpleng bagay. Ito ay isang simbolo ng balansing lakas ng kalikasan. Hindi ito dapat pag-aari ng isa lamang, kundi isang bagay na tinutulungan ng lahat. Dapat mong malaman na ang hiyas ay hindi ang sagot sa lahat ng problema, kundi ang lakas na matatagpuan sa bawat isa sa inyo. Si Andres ay nag-isip ng malalim. Ang matandang albularyo ay may punto. Hindi ang hiyas ang magdadala ng tunay na pagbabago, kundi ang pagkakaisa at malasakit ng bawat isa sa kanilang komunidad. Ang hiyas, tulad ng anumang kapangyarihan, ay magiging walang silbi kung wala ang pagkakaisa ng bawat tao. Ang tunay na layunin ng hiyas ay ang magbigay ng lakas upang magtulungan at magpatuloy. Bumalik si Andres sa baryo na may bagong pananaw. Ipinakita niya sa mga tao na ang bawat isa ay may papel sa muling pagbangon ng kanilang komunidad. Ang hiyas ay naging simbolo ng pagkakaisa at hindi na ito ginamit upang magbigay ng kapangyarihan sa iisang tao, kundi upang magbigay ng lakas sa buong baryo. Ang bawat proyekto na kanilang pinasimulan ay nagsimulang magtagumpay, hindi dahil sa hiyas, kundi dahil sa pagnanais ng bawat isa na magtulungan at maging mas mabuti. Nagsimula silang magtanim ng mga puno ng mangga, ang simbolo ng kanilang komunidad, at bawat isang tao ay nag-ambag sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang kalikasan. Habang ang mga puno ay lumalaki, pati na rin ang mga pangarap at pag-asa ng bawat isa sa kanila. Ang hiyas ay naging simbolo ng bagong simula, hindi bilang isang bagay na magbibigay ng material na yaman, kundi bilang paalala na ang tunay na kayamanan ay nasa pagmamahal at pagtulong sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ng San Isidro ay naging isang halimbawa ng pagkakaisa at tapang, at ang bawat isa ay natutunan na kahit sa pinakamadilim na oras, may liwanag na nag-aabang sa dulo ng matapos ang matinding pagsubok at mga sakripisyo.
nagsimulang magbago ang baryo ng San Isidro. Ang mga hindi inaasahang kaganapan at ang mga pagsubok na dulot ng kapangyarihan ng hiyas ay nagsilbing isang malupit na aral sa mga tao. Minsan, ang pinakamagandang pagbabago ay nagmumula sa pinakamatinding pagsubok. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng dumaan, si Andres at ang buong baryo ay nagsimulang maghilom at magtulungan upang bumangon mula sa pagkatalo ng madilim na puwersa na nagkaroon ng ganap na kontrol sa komunidad. Ang baryo ay muling nagsimulang maging masigla. Ang mga taniman ng mangga ay nagbigay ng mas maraming ani at ang mga tao ay nagsimulang magtulungan upang magtayo ng mga bagong tahanan. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtulungan at mag-ambag upang mapabuti ang kalusugan at kalagayan ng kanilang komunidad. Ang mga proyekto ng barangay tulad ng mga paaralan, klinika at mga sentro ng kalusugan ay nagsimulang magbigay ng mas mahusay na serbisyo sa mga tao. Ang mga kaganapang ito ay nagbigay ng bagong sigla at pag-asa sa bawat isa sa kanilang mga puso. Si Andres, na naging simbolo ng pag-asa at tapang, ay hindi huminto sa pagpapalaganap ng kabutihan sa kanyang komunidad. Habang ang lahat ay nagbabalik loob sa pagtutulungan, si Andres ay patuloy na gumabay sa mga tao at nagtuturo sa kanila na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa at hindi sa material na bagay. Ang kanyang mga hakbang ay naging isang gabay para sa mga tao ng San Isidro at ang mga aral mula sa kanyang karanasan ay nagbigay ng bagong direksyon sa kanilang mga buhay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Si Andres ay patuloy na nag-iisip kung paano pa niya mas mapapabuti ang kalagayan ng kanilang baryo. Habang ang mga bagay ay nagsimulang magbalik sa normal, ang mga tanong na naiwan sa kanyang isipan ay nagbigay ng higit pang layunin sa kanyang buhay. Ang hiyas, na naging simbolo ng kapangyarihan, ay nagsimulang mawalan ng kahulugan. Si Andres ay nagdesisyong ibalik ang hiyas sa kalikasan bilang tanda ng tunay na pagbabago. Hindi na niya nais gamitin ito para sa sarili, kundi para sa komunidad at para sa kabutihang pangkalahatan. Sa kanyang desisyon na ibalik ang hiyas, naglakbay si Andres patungo sa isang liblib na bahagi ng kanilang baryo, kung saan nagsimula ang lahat sa tabi ng dagat. Ang dagat, na nagbibigay ng buhay at kabuhayan sa kanilang komunidad, ay naging simbolo ng kalikasan at ng mga bagay na hindi kayang kontrolin ng tao. Habang nakatayo si Andres sa dalampasigan, tinanaw niya ang malawak na dagat at pinakawalan ang hiyas sa tubig. Ang hiyas ay dahan-dahang lumubog sa ilalim ng alon, at sa bawat hakbang ni Andres patalikod, naramdaman niya ang isang malalim na pag-aalsa ng damdamin, isang kagalakan, isang kapatawaran, at isang kalayaan mula sa mga tanikala ng nakaraan. Bumalik siya sa baryo nang may bagong layunin at bagong pag-asa. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay o sa kapangyarihan ng hiyas. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat tao at sa pagkakaisa ng komunidad. Habang ang mga tao sa San Isidro ay nagsimula ng magtulungan upang makamit ang kanilang mga pangarap, si Andres ay patuloy na nagbigay gabay sa kanila. Ang mga aral na natutunan nila mula sa hiyas ay nagsilbing paalala na ang kapangyarihan ng pagmamahal at pagtutulungan ay higit pa sa anumang bagay na material. Ang mga araw ng dilim at takot ay napalitan ng liwanag at pag-asa. Ang bawat isa sa baryo ay nagsimulang magtulungan at magtagumpay. Ang mga anak ni Andres, pati na ang mga kabataan ng baryo, ay nagsimulang magtanim ng mga puno ng mangga. Nagsimulang magtulungan sa pag-aalaga ng kalikasan at mga hayop, at nagsimulang magtulungan upang magtayo ng mga infrastruktura at mga paaralan. Ang mga kabutihang dulot ng mga ito ay nagsimulang magbigay ng higit pang mga oportunidad sa mga tao sa baryo. Ang buhay sa San Isidro ay muling umunlad, ngunit si Andres ay natutunan na ang tunay na yaman ay hindi sa mga bagay na makikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sa pagmamahal, sa pagkakaisa, at sa mga sakripisyo na isinusuong ng bawat isa. Minsan, ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa isang tao ay hindi ang pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi ang pagtutulungan ng bawat isa upang makamit ang mga layunin sa buhay.
Sa kanyang mga huling araw sa baryo, si Andres ay nagbigay ng kanyang mga huling aral sa mga kabataan ng San Isidro. Huwag kayong matakot, wika niya. Dahil sa bawat pagsubok, may pagkakataon kayong magbago at magtagumpay. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagkakaisa at hindi sa pagiging makapangyarihan. Habang ang araw ay lumulubog sa kanilang baryo at ang mga bituin ay muling kumikislap sa langit, ang mga tao ng San Isidro ay nagsimulang maglakad sa landas ng kabutihang loob. Ang pag-asa na minsang nawala ay muling bumalik at ang baryo ay nagsimulang maging simbolo ng bagong simula. Sa bawat hakbang, ang mga aral ni Andres ay patuloy na magiging gabay sa kanilang buhay. Ang tunel. Ang mga araw na sumunod sa pagbabalik ng pag-asa sa San Isidro ay puno ng mga pagninilay at aral. Ang komunidad na unti-unting nakabangon mula sa dilim ng nakaraan ay natutunan na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa mga materyal na bagay kundi sa lakas ng kanilang puso at ang kanilang kapasidad na magmahal at magpatawad. Ang mga nakaraan, puno ng takot at galit, ay unti-unting napapalitan ng mga hakbang patungo sa pagpapatawad, pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Si Andres, na naging simbolo ng tapang at pagkakaisa sa kanilang baryo, ay nagsimulang magturo ng isang mahalagang aral sa mga tao. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpatawad. Sa kabila ng lahat ng naganap, natutunan ni Andres na ang pagpapatawad ay hindi lamang isang mabuting gawa, kundi isang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Kung hindi sila magpapatawad, ang nakaraan ay mananatiling buhay at ang komunidad ay patuloy na mabibigo sa kanyang pag-unlad. Isang hapon, habang si Andres ay nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga at nagsusulat ng kanyang mga alaala, lumapit sa kanya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Matapos ang lahat ng nangyari, nagsimulang magbago si Marco. Hindi na siya ang Marco na nagkaroon ng inggit at galit sa puso. Sa halip, siya ay naging isang tao na handang tanggapin ang mga pagkakamali at magbagong buhay. Hindi niya matanggap ang lahat ng pinsalang na idulot ng kanyang mga aksyon at nagsimula siyang magsisi sa kanyang ginawa. Andre, nagsimula si Marco ng malumanay. Alam ko na hindi ko na mababalik ang lahat ng ginawa ko. Alam ko na nasaktan kita at nasaktan ko ang buong baryo. Ang mga pagkakamali ko ay napakalaki at hindi ko alam kung paano ko mapapawi ang sakit na dulot nito. Ngunit, sana, mapatawad mo ako. Naramdaman ni Andres ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi ito madali para kay Marco. Ngunit natutunan ni Andres na ang pagpapatawad ay hindi laging isang madaling hakbang. Ito ay isang proseso, isang hakbang patungo sa pag-ibig at kalayaan. Inisip ni Andres na hindi na siya dapat magdalawang isip. Alam niyang ang tunay na lakas ng komunidad ay makikita sa kanilang kakayahang magpatawad at magpatuloy. Marco, sagot ni Andres. Ang kanyang tinig ay puno ng kahulugan. Wala nang mas mahalaga ngayon kundi ang mga hakbang na tatahakin natin mula ngayon. Hindi ko na iniisip ang mga nangyari. Ang mahalaga ay ang pagtanggap mo sa iyong pagkakamali at ang pagnanais mong magbago. Walang mangyayari kung patuloy tayong magdadala ng mga pagdududa at galit sa ating mga puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa atin, para sa ating kapayapaan. Sa mga salitang iyon, ang puso ni Marco ay nagbago. Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi isang madaling bagay na gawin. Ngunit ang pagtanggap sa sarili at ang pagbabalik loob sa mga mahal sa buhay ay isang hakbang patungo sa kalayaan at kapayapaan. Pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon, nagpasya si Marco na magsimula ng isang bagong buhay. Hindi bilang isang tao na tumakas sa kanyang mga pagkakamali, kundi bilang isang tao na natutong tanggapin ang kanyang mga pagkukulang. Ang kanyang mga hakbang ay nagsimulang magbago at ang komunidad ng San Isidro ay nakakita ng isang bagong Marco. Ang Marco na handang maglingkod at magbigay ng tulong sa iba, hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng buong komunidad. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang makita ang tunay na diwa ng pagpapatawad
Ang kanilang mga puso, na minsang puno ng takot at galit, ay nagsimulang magbukas upang tanggapin ang mga pagkakamali ng bawat isa. Sa mga susunod na linggo, nagsimulang maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Ang mga pagkakasunduan at hindi pagkakaintindihan ay napag-usapan, at ang mga tao ay nagsimulang magtulungan upang makamit ang kanilang mga pangarap. Sa isang gabing tahimik, habang ang buong baryo ay nagtipon upang magdiwang ng isang pagtitipon ng pagkakaisa, si Andres ay nagbigay ng isang mensahe sa kanyang komunidad. Mga kaibigan, wika niya, ang buhay natin ay hindi laging makakamtan ayon sa ating plano. May mga pagsubok at sakripisyo na kailangang pagdaanan. Ngunit sa bawat pagkatalo, natututo tayo. Ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa mga tagumpay na nakamtan, kundi sa kakayahan nating magpatawad, magbigay, at magtulungan. Ang mga tao ng San Isidro ay nag-aplos, at sa bawat palakpak, naramdaman ni Andres na ang mga pagkatalo at sakripisyo ng nakaraan ay nagbigay daan sa isang mas matibay at mas united na komunidad. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, natutunan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa tunay na kaligayahan. Ang baryo ng San Isidro ay nagpatuloy sa pag-usbong, at sa bawat araw, si Andres ay nagsimulang maglakad sa landas ng pagpapatawad at pagmamahal. Ang kanyang mga hakbang ay nagsilbing gabay para sa mga kabataan, at ang buong komunidad ay nagsimulang magtulungan upang makamit ang kanilang mga pangarap. Ang tunay na yaman ay hindi sa mga bagay na materyal, kundi sa mga hakbang na ginawa nilang magkasama upang mapabuti ang kanilang komunidad. Sa bawat araw na lumipas, ang mga aral na natutunan mula sa hiyas at ang mga pagsubok ng nakaraan ay nagbigay sa kanila ng bagong pananaw. Ang pag-ibig at pagpapatawad ay hindi lamang isang aral, kundi isang landas na patuloy nilang tatahakin upang magtagumpay. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok at tagumpay, ang baryo ng San Isidro ay nagsimulang maging isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Mula sa mga madilim na araw ng takot at pagdududa, nagising ang komunidad sa isang bagong simula. Ang mga sugatang puso ay nagsimulang maghilom, at ang mga pangarap na nawasak ay muling nabuhay. Ang bawat isa sa baryo ay natutunan na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa materyal na yaman o sa kapangyarihan, kundi sa mga relasyon na nabuo sa pamamagitan ng pagmamahal, pagkakaisa, at pag-unawa. Si Andres, na nagsilbing gabay at ilaw sa kanilang komunidad, ay hindi huminto sa pagtuturo ng mga aral na natutunan niya mula sa kanyang mga karanasan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasa pagpapakita ng kapangyarihan, kundi sa pagpapatawad, sa pagtanggap sa mga pagkakamali, at sa pagbabalik loob sa tamang landas. Ang hiyas, na isang beses ay naging simbolo ng kalikasan at kapangyarihan, ay naging isang paalala sa kanila ng tunay na halaga ng pagkakaisa at pagmamahal sa bawat isa. Habang ang komunidad ng San Isidro ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatag, si Andres ay nagsimulang magtanim ng mga pangarap para sa susunod na henerasyon. Ang mga kabataan ng baryo ay nagsimulang mag-aral at magsikap upang matutunan ang mga mahahalagang aral sa buhay, hindi lamang sa pamamagitan ng mga libro at guro, kundi sa pamamagitan ng mga halimbawa ng kanilang mga magulang at guro na nagpapakita ng malasakit, kabutihan, at tapang. Si Andres ay naging tagapagturo at gabay, hindi lamang sa pagpapalaganap ng mga ideya, kundi sa pagpapakita ng tunay na halimbawa ng pamumuhay na may malasakit sa kapwa. Ang mga proyekto sa baryo, tulad ng pagpapalaganap ng edukasyon, pagpapabuti ng kalusugan, at pagtatayo ng mga infrastruktura, ay nagsimula ng magtagumpay. Ang bawat pamilya ay nagsimulang magtulungan upang lumikha ng mas magandang bukas, at ang komunidad ay nagsimulang magtulungan upang magtagumpay sa kabila ng mga hamon ng buhay. Sa bawat araw na lumilipas,
Si Andres ay nakatanaw sa malawak na horizon ng buhay na may pag-asa at bagong pananaw. Hindi na siya natatakot sa mga hamon ng buhay, kundi tinatanggap niya ito bilang isang pagkakataon upang magpatuloy at magsikap para sa mas magandang kinabukasan. Sa mga mata ng mga tao sa San Isidro, si Andres ay hindi lamang isang guro o leader, kundi isang simbolo ng pag-asa, tapang, at pananampalataya na kahit sa kabila ng mga pagsubok, ang liwanag ay muling magbabalik. Sa isang tahimik na gabi, habang ang buong baryo ay tahimik at ang mga bituin ay kumikislap sa langit, si Andres ay naglakad patungo sa harap ng dagat kung saan nagsimula ang lahat. Ang alon ng dagat ay humaplos sa kanyang mga paa at ang malamig na hangin ay nagdala ng mga alaala ng mga nakaraang taon, mga taon ng sakit, kalungkutan at mga sakripisyo. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi na siya nag-iisa. Ang bawat hakbang na kanyang tinahak ay naging hakbang ng komunidad at ang bawat sakit na naramdaman niya ay naging bahagi ng kolektibong lakas ng bawat tao sa San Isidro. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Andres ay huminto, tumingin sa malawak na dagat at nagdasal hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang komunidad. Ang kanyang dasal ay puno ng pasasalamat at pag-asa na sana ang lahat ng pagsubok at sakripisyo ay magbunga ng mas maganda at mas maliwanag na bukas para sa kanilang mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Ang tunay na kayamanan, wika ni Andres, ay hindi nasusukat sa yaman ng lupa, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng bawat isa sa atin. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, tayo ay magtatagumpay. Tayo ay maghahangad ng mas magandang bukas, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating bayan at sa bawat isa. Habang ang alon ay patuloy na humahaplos sa baybayin, nagsimulang maglakad si Andres pabalik sa baryo na may bagong pananaw at bagong pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit sigurado siya na sa tulong ng bawat isa sa San Isidro, ang kanilang komunidad ay magtatagumpay. Ang pag-asa, na minsan ay naglaho, ay muling nagbabalik mas matibay, mas maligaya, at mas puno ng pagmamahal.